Alright, so what's up mga brod? So yun na, nagbabalik ulit sa isang panibagong video. So for today's video guys, tatalakayin na natin ang ating bagong project na isang lumang 4x4 na SUV, ang ating Nissan Terrano. Okay, so gusto ko munang i-share sa inyo yung storya nitong Terrano na to, na kung saan binenta ko yung aking Project Corolla na Love Life, kasama yung mga setup na dapat ilalagay ko doon sa kotse na yon, like yung Euro 2, yung muffler, yung lowering springs and etc. Since nag-decide na nga tayo na it's time para magkaroon na tayo ng mas malaking sasakyan, dahil sa field of work natin na nagkakarga tayo ng mga mabibigat like tools, mga pyesa, baterya, jack stand, etc. So kasabay na nung function nitong sasakyan sa atin, bonus na natin sa sarili natin yung pagkakaroon ng isang poging box type na SUV ba. Siyempre guys, nakakatuwa kasi kahit na nag-upgrade ako ng sasakyan, it's still connected kay two-door. So they have the same resemblance ng isang sasakyan. Itong kanilang mga body lines ay hindi mo maliligaw. Isang dahilan naman yan kung bakit talagang nagustuhan ko itong Nissan Terrano na to. So para bang meron kang lineup ng Nissan na sasakyan na isang sedan tsaka isang SUV ba. So ngayon guys, since luma ang ating bagong project SUV, kakambal ng pagiging luma nito ay ang mga issues na hindi natin maiiwasan due to wear and tear, kagaya ng mga sira sa pangilalim, itong kanyang mga plastic sa katawan na hindi ko alam kung anong tawag. So sa mga may alam dyan, paki-comment naman. So dagdag mo na dyan yung kanyang aircon na ayan yung itsura. Hindi ko alam guys kung may sasalba pa ba natin yan. So lahat ng yan guys, pag-uusapan natin for today's video. So pag-usapan muna natin yung model ng sasakyan na to, at baka sakali ikaw din mismo magkaroon ng interest sa ganitong model ng sasakyan. So guys, no, this is a 1996 Nissan Terrano. So this is a local release unit. So it means ito'y original na left hand drive unit, hindi siya converted. Kasi madalas sa mga Terrano na nakikita nyo sa daan converted, lalo na kung automatic. Agad yan guys, sigurado na converted from right hand drive to left hand drive yan. So maraming JDM unit ang pumasok dito sa Pilipinas as surplus. So pinakinabangan naman nating mga Pilipino yung mga Terrano na yan. So sa dinami-dami ng supply ng Terrano dito sa atin sa Pilipinas, hindi sila pinansin ng mga enthusiast at ginawa silang mga service lang talaga na katuwang sa pangtrabaho, pangkarga ng kung ano-ano. Yung silbi nitong Terrano sa amin ni Sir Chok, no? So apparently sira pa rin yung kanyang gas strap. Yan. So ganyan na muna, ginawa ko welding namin dito. Aray ko! So yun guys, tingnan nyo naman yung space dito sa likod ng Terrano, no? Super maximize yung gamit nito sa atin guys, pangkarga ng kung ano-ano. So itong Nissan Terrano ang ipinangtapat ng Nissan sa kakompetensya nitong Mitsubishi na Pajero at sa Toyota naman na Toyota Surf, bilang isang off-roading machine na pwede mong gamitin sa tag-araw at tag-ulan, na walang tigatig sapagkat ito'y merong independent front suspension at sa kanyang design na body to chassis configuration, kaya ito sobrang rugged at sobrang robust ng kanyang muka. So sa ibang bansa nakilala din ang sasakyan nito bilang Nissan Pathfinder, specifically sa Amerika, na kung saan namayagpag ang pangalang hard body dahil sa kanyang double wall frame and super sturdy na katawan. So dagdag pa rito yung napakaraming engine option, mula sa 4-cylinder na gasolina, sa V6 na gasolina,
At sa 4-cylinder na 2.7 na diesel na siya naman ding meron dito sa ating Project Terrano. At punta naman tayo dito sa kanyang interior. So nakakatuwa yung kanyang dashboard guys, para siyang B13 na Sentra. So ngayon guys, pag-usapan natin yung mga specs dito sa loob ng Nissan Terrano. So standard sa mga Nissan Terrano sa atin sa Pilipinas ang magkaroon ng power window at power mirror. Syempre power steering na din. At ang napakasimpleng air conditioning nito na wala ka nang ibang hahanapin kundi ang napaka-basic na mga controls na to. And syempre, ang pinaka-star of the show, itong kanyang 4x4. Ito yung nagpapalabas sa off-road capabilities nitong ating Nissan Terrano. And ito din naman yung pinaka-dahilan kung bakit tayo bumili ng mas malaking sasakyan. So, aanin mo pa yung malaking sasakyan kung 4x2 naman. Mas pipiliin ko na yung Terrano na mumuray na to kaysa sa Pajero mong bakla. Shoutout Rich Potato, benta mo na yan, bili ka ng 4x4. Okay, so nakita nyo last time right after nating makuha itong ating Project Terrano, diniretso natin ito sa bundok upang masubukan ang kanyang off-road capabilities. Ang kaso tayo nabalahaw dahil hindi umaandar yung kanyang 4x4. Some other time makukonquer natin yung trail na yun ulit. Huwag muna ngayon. Aircon muna kasi masyado tayong excited. Trail agad eh. Alright. Okay, bago natin umpisahan ng aircon nitong Project Terrano natin, so gusto ko muna kayong pasalamatan sa 3K subscribers na na-achieve natin this August lang. Nakakatuwa kasi kasabay pa ng aking birthday at magse-celebrate tayo ng ating 3,000 subscribers dito sa YouTube. As we celebrate our 3,000 subscribers here at YouTube, gagawa tayo ng 3 issue nitong ating Project Terrano, which is itong kanyang aircon, itong kanyang mga pangilalim, at syempre para maging pogi yung kotse natin, itong kanyang mga fender flares. Okay guys, so umpisa na natin, baka umpisahan pa ng iba. So first step, no? Let's go! Wash muna natin siya. Ayos ba guys? Solid, no? Let's go! Okay, so first step natin dito kay Terrano. So hindi ko siya magamit ng maayos kasi yung aircon niya sobrang baho. So sinubukan ko siyang lagyan ng Freon and then vacuumin yung dun sa evaporator niya dun sa loob. Pero wala eh. For health reasons, ibababa na natin yung kanyang aircon kasi ang daming tayo ng daga dun sa aircon system niya. Tsaka tignan na din natin kung ano yung mga condition ng wiring niya dun. Baka mamaya merong kinain ng mababait. Kagaya dito guys, oh. Meron ditong ayun. So yun guys, bali ngayon nagagawin natin, babaklasin ko yung evaporator para malinisan yung AC niya at magkaroon na tayo ng AC. Kasi hindi natin magagawa lahat ng gusto natin gawin dito kung walang aircon tong sasakyan na to. At napakainit dito. Sir Chok, mag-ilaw ka muna. Hi guys. O yun guys, no. Alright, let's go. Alright guys, so yun, no, pagbukas pa lang natin. Tingnan nyo yung nilaklak ng mga mababait. So silipin natin yung loob kung ano yung tsura guys. Parang Nissan Urban lang yung system nyo. Ito yung mga magaganda sa lumang kotse. Hindi mo na kailangan baklasin yung buong dashboard. Pucha, dumi yata, wait lang. Ayan o, paano matatanggal yan guys? Baho, gagi. Amoy ano? May ihi ng daga. Mga magaganda sa lumang kotse guys, no? Tatanggalin mo lang yan.
ito ning evaporator. Ito yung mga panahon na hindi pa komplikado yung mga kotse. Di katulad ngayon, babaklasin mo yung buong dashboard para lang matanggal tong evaporator. So, yan guys, napakita ko sa inyo. Babaklasin ko. Let's go. Guys, so yun, no? Bubunutin na natin siya. Malinis naman pero baka nakakamoy pa rin dahil siguro sa ihi ng daga. Shit. Okay guys, so ito na yung evaporator nya, no? Ay, buksan natin guys. So ito na yung evaporator nya, no? Positive nga, meron siya tayo ng daga, oh. So kaya siya nangangamoy. So definitely ito hindi naman yan. Ito lang talagang evaporator ang maamoy. May ihi ng daga siguro to guys. So far so good. Titingnan ko lang guys kung ano yung nandito sa loob nya. Update ko kayo. 2008 pa pala tong hayop na to. Diyos ko po. Okay guys, let's go. Diyos ko po. Pwede pa kaya. Nangingitim lang langis niya guys. Subukan natin kung mapapandar pa natin to. Let's go. So yun, mabuti na lang meron akong naitabi pa ditong ganito. Panglinis ng easy to guys. So feeling ko today is the perfect time para magamit na natin itong mga to. So panlinis natin dito kay Terrano guys. Let's go. So sa paggamit naman nito, no, buhusan nyo lang siya ng diretso. Para tong thinner guys, tatanggalin nyo yung mga langis-langis sa loob. Para tong thinner na may pagka nitrogen na ewan. Parang brake cleaner nga lang guys eh. Na-try na namin ni Sir Chok to. Gasolina ang ginamit namin panlinis, pwede naman din. So yan guys, no. Kaya lang natin mag-penetrate, tapos shake ko lang. Tingnan nyo lalabas guys. Solid dyan ba yun? So ito na yung huli kong nakuha, no? Mukhang pwede na to guys. Malinis na yung loob nito. So ayos na yan. Let's go. So ayan na yung evaporator natin, no? So doing good naman. Wala na siyang tayo ng kung ano, hindi na nangangamoy ihi ng daga. So assemblein lang natin to guys para may salpak na natin siya.
So isang tip pala sa mga aircon nyo, no, dapat dito yung malamig, tas dito mainit, di ba? So dapat walang nami-mix na mainit na hangin para sure ball yung puro lamig. Let's go. Okay, so pag-usapan naman natin yung aircon system, no? So makikita nyo dalawa yung sides ng gauge na to, merong blue and red. So pagka dalawa yung side na ganyan, it means dapat dalawa yung kanyang aircon fitting. So dito naman sa case ni Terrano, wala siyang high side, itong kulay pula. So ang gagawin natin, so dito kay Terrano, tingnan nyo yung fitting niya, isa lang, wala siyang high side. So kailangan natin ng high side reading para sa mas accurate na pagkarga ng Freon. So ang gagawin ko, babaklasin ko itong kanyang fitting dito. Dito ko papalagay yung high side ng aircon niya. Nakalasin ko lang to pati doon para mapahinan ko ng fitting para sa high side. Let's go, guys. Okay, so andito tayo ngayon kay Erwin's Auto Aircon Shop. So nagbebenta siya ng piyesa ng mga aircon, and at the same time marunong din siyang manghinang ng mga tubo at mga charging line. So dito tayo pumunta. Madali lang naman yon. Babarinahin lang naman ni Boss Erwin yung aircon line mo, and then hihinangin yung charging line, and meron ka ng charging line. Let's go. Okay guys, so yun, overtime tayo ulit. So yung pinahinang natin na fitting, ilalagay na natin siya. So dito yun guys, so pinalagyan ko siya ng charging line kasi isa lang yung fitting niya. So pagka sa aircon kasi guys, kailangan nyo i-monitor din yung high side and low side. So kailangan yan. Is napapalitan ko lang yung o-ring para maporma. Let's go. Yeah, aircon, number 1 mo. Okay, so after ng pagkalikot natin dito sa kanyang air conditioning, so it's time para karga na to ng Freon. So yes guys, na vacuum and pressure test na po yan. And after natin makarga ng Freon, syempre guys, susubukan na natin yan with syempre ang aking nag-iisang bossing. Por yan, bye. Oh ha, she drives diesel, bye. Ayos ba, bye? Ayos ba yung kotse natin ngayon, bye? Sige, bye. Alright, let's go. Okay guys, so yun, no, bibinyagan na natin tong si Terrano. Saan ko kaya lalagay? Dito na lang, no ma'am, para matakpan to. Hindi, pangit eh. Dito. Okay lang dito. Saan kaya? Sure. O dito. Dito. Hindi siya kasi. Dito na lang. Yan o dito. Dito na lang siguro. So guys, no, kotse ko na yata talaga tong si Terrano, and kasama ko si Bossing ngayon. Hello ko muna sa mga fans natin. So syempre, binilan natin ng air dispenser itong si Terrano para sapik-sapik yung amoy. Saan? Wala. Di solid. Okay guys, let's go. Okay, so ayan, no, nakikita nyo naman yung ating Nissan Terrano. Saktong-sakto sa tag-ulan yung paggawa natin dito sa kanyang air conditioning, at hindi na tayo magmumoist sa kanyang loob. So ayan, no, okay na yung ating air conditioning. So now is the time para i-address na yung kalokohan na to. So ito yung ating Nissan Terrano on its stock form. So for some odd reasons, nilagyan na lang siya bigla ng mga fender flares o yung extension or bushwhacker or kung anong gusto nyong itawag doon. Hindi ko ganong trip yung ganong mukha kasi nga masyado siyang nagmumukhang tanga at nakapasok sa loob yung kanyang bulong. So dagdag pa dito yung sakit yata talaga nila yung nagkakanda-kanda crack na yung mga fender flares sa tanda, since plastic made lang naman yung mga to. And syempre, since JDM number 1 fan tayo,
So susundan natin yung mga JDM unit na to na tingnan nyo sila guys, wala silang mga fender flares. Or kung meron man sila yung sexy type lang na bushwhacker na option nitong mga Nissan Terrano. Okay, so para masundan natin yung ganyang look, so it's time para tanggalin na yung mga bushwhacker na to and maging sexy na yung ating Nissan Terrano. Let's go! So yun, no, medyo natanggal na natin yung mga bushwhacker kung tawagin or yung mga fender flares. So ang galing ng mga Terrano guys, no, kasi yun, bakal yung extension ng kanilang mga fender flares. Doon na tayo sa kabila guys, tanggalin natin yung dito. Ayan. So ayan yung before nya guys, no. Medyo lumulubog kasi yung gulong. So nagmumukhang tanga yung sasakyan, lalo na dito sa likod, tignan nyo, nakapasok. Tsaka yung mga JDM unit, wala naman silang bushwhacker. Meron man sila, sexy lang yung bushwhacker nila, ganun lang yata. So medyo hindi natin trip to, tatanggalin natin. So sana guys, ito hindi magkandabakbak yung mga pintura kasi dinikit siya. Oh. Okay, so unahin natin sa likod. Let's go. Okay, so after natin matanggal ang mga fender flares na yan, so ito na yung grand reveal ng sexing Terrano natin. Let's go! Okay guys, so yun, no, pumupogi na yung ating Nissan Terrano. So ngayon guys, it's time para pag-usapan naman natin yung about dito sa kanyang mga pangilalim. So syempre kailangan natin ng super drivable na unit na hindi tayo pwedeng kekeling-keling sa daan at hindi naman pwedeng ganito ka sloppy yung kanyang manibela. So ngayon guys, dito naman tayo sa kanyang pangilalim. Let's go! Alright, so what's up guys? So yun, no. So, gusto kong pakita sa inyo yung mga issue ni Terrano. So nagkakalbo din kasi siya ng gulong guys. Ayun, no. So dito ang kapal pa. Dito wala nang guhit. Much worse dun sa kabila. So ito yung issue dito. Teka, ipit natin. Ayan. Tingnan nyo naman guys. Ayan, no. Grabe. So guys, no, yun yung mga kailangan nyo i-make sure pagka gusto nyo ay pagka nakabili kayo ng lumang sasakyan. So di baling titirik yung makina niya, wag lang sanang magkanday-walay yung gulong nung sasakyan nyo. So gaya nito, isang napakadelikadong sitwasyon yung kalalagyan mo kapag humiwalay ito. Joint kasi ito guys, so ito yung tinatawag na center link, yung sa gitna. So isang buo yan, isang mahabang buo, papakita ko sa inyo mamaya. And itong kanyang mga tie rod, so pati mga ball joint papalitan ko na rin kasi mga yan joint yan, gumagalaw yan constant. Ito para din sa up and down ng arm, ito naman para sa steering. So kung sira yung mga yan, ito pwedeng gumanon yung gulong. Ito naman pwedeng hindi na sumama yung gulong sa manibela mo, tas makabangga ka. Make sure natin guys pagka nakabili tayo ng lumang sasakyan. Hence labas na natin yung ganong yung danger na yon. Doon na lang sa palagi kang bumibili ng bagong gulong kasi hindi nga pantay yung upod ng gulong. So lugi ka pa rin. So dapat ayusin mo muna yung main cause ng sira bago ka bumili ng gulong. So ayusin natin to guys. Let's go.
Guys, so yun no, continuation tayo dito kay Nissan Terrano. So nakalubas yung kanyang pangilalim kasi sloppy yung kanyang manibela and nasira yung kanyang mga brakes. So yun yung mga preno niya guys no, sulit na to. Wala na halos natira. So actually gumasgas na ng konti yung isang brake pads dito, nagbakal to bakal na siya. And since nandun na rin naman tayo at ginak na natin siya, so I've decided na i-check yung mga sira ng kanyang pangilalim. And luckily, ball joint lang naman yung binili natin na bago. So nakakatuwa lang guys no, kasi laki ng ball joint nito. Tingnan nyo naman no, bago. So dito yan guys. And nakakatuwa kasi mayroon siyang kasamang bagong tornilyo. Yun no. Okay guys, so yun no, dire-diretso lang. Assembling ko lang sandali. Let's go. Guys, so yun no, ito na yung ating ball joint na bago. So sasabayan din natin yan ng bagong brake pads. So ito no, nakakatuwa din guys kasi napakamura nung pyesa ng mga to. Imagine niyo yung brake pads guys, 550 pesos for dalawang gulong sa harapan. Di ko lang sure kung magkano yung brake shoe sa likod. Pero itong brake pad sa harapan guys, 550 pesos, dalawang side. So, not bad for a deal. Napakasulit na nito. And yung mga ball joint guys pala is tig 1,000 pesos yata o 950 isa. So, presyong pang kotse pa rin. So napakamura ng ganong pyesa for this kind of car. Malaking sasakyan na to compared sa mga sedan, pero yung mga pyesa niya guys, same presyo lang ng mga sedan. So napakasulit talaga. Buksan natin yung ating bagong brake pads. So ito lang naman yung talagang naging reason kung bakit ko siya binuksan guys. Umingay na yung kanyang preno. So yun yung dati niya guys, oh, ubos no. Yun yung bago. Solid, di ba? Okay, so lalagyan ko lang ng bagong brake pads din to, and gagawin din yung same thing sa kabila. Ulitin lang doon para maayos-ayos na. And pag-uusapan natin ngayon yan. So kung naalala nyo, sinabi ko sa inyo, papalitan natin yung center link na yan, yung mahabang tie rod na may tie rod na may tie rod na may tie rod doon. So meron ako na-discover sa kanya guys. And feeling ko yung mga naka-Terrano din, and yung mga Eagle, Terrano, yung mga merong Frontier, basta same era ng ganitong kotse, makaka-relate dun sa i-reveal kong remedyo. So guys no, luckily hindi sira yung mga pyesa natin, pero meron siyang nasira. So assemblein ko lang ito guys, pati yung dun sa kabila, para matapos-tapos na tayo. Let's go! Guys, so ano, naisalpak na natin yung mga brake pads and bagong ball joint. So same as well dito sa kabila. Ayan. So ngayon guys, ang kulang na lang dito is yung kanyang para sa steering. So ayan siya guys no. So explain ko lang yung nangyari dito para kung meron kayong Terrano or Eagle or Frontier na medyo kasing edad nito. So ang nangyari guys, ayan no, merong sapin yung kanyang mga lalagyan ng tie rod. So it means lumuwag na yung kanyang mga tornilyo dito. So out of all binaklas ko na rod niya, mga ball and socket, ito lang yung mahigpit, yung may sapin. And nagkakos ng sloppy manibela niya is yung kanyang pagiging maluwag dito, since lumuwag na yung butas nito guys. So ang gagawin natin, gagayahin natin to, sasapinan din natin sila ng lata. So ayun siya guys oh. Ayun oh. Lata lang yan na isinapin dyan. So gagawin ko yan lahat dito. So sa mga maluwag na tie rod nito, sasapinan din natin sila guys para humigpit nang mawala yung free play ng kanyang manibela. So yun guys, let's go. Okay guys, so ito na yung sinasabi ko sa inyo no. Bunga lang ako ng ganito. Hindi man. So ito, galing to dito guys.
Ayan siya. Actually tapos na yung sa kabila. Ang gagawin natin guys, kagaya lang nito, ipapalaman lang din natin to dito. Papakita ko sa inyo. Wait lang. Lalagyan mo lang dalawang ganon para sumikip. Ayan siya guys, so bandang huli meron pa siyang space doon. So ang issue kasi nito, maluwag, tapos sumasabay lang sa ikot yung joint niya. So ang gagawin natin, sinapinan natin siya ng ganyan para umigpit. So ayusin ko lang to, tignan natin kung nawala ba yung play ng kanyang manibela. Alright, let's go. So yun, no, nailagay ko na yung sheet natin doon. So subukan natin kung medyo nabawasan ba yung play. Yun, no. So guys, no, manibela na siya lahat. So last time, ang laki ng play ng manibela niya. Tapos pagka lumilipat ka ng daan, nakakatakot kasi gaganon bigla yung manibela. So ngayon mukhang sturdy na siya guys. Oh. Although meron pa siyang konting play, pero adjustment na lang siguro dun to. Malaki sa baba, wala na siya guys. Okay, so ngayon guys, ang next natin, so syempre hindi tayo gumastos ng marami dito sa kanyang mga tie rod and whatsoever. So ngayon gagawin natin, gagrasahan natin sila. So nag-order ako ng sheet. Wait, to saktong sakto naman, kakarating lang din. Order ako ng grease gun. So yun yung bala niya guys. Gagrasahan natin yung mga joint para ma-save natin yung buhay nila. Oh. Paano ba sila ginagrasahan? So dito siya guys. Meron na bibiling fitting na kakasya dito and meron yung adapter para mapasok mo yung grasa dun sa loob. So ngayon guys, papakita ko sa inyo. Let's go. Guys, so yun, no. Ito na yung nabili nating grease gun. So syempre inko, baka naman. So meron nabibili nito guys sa mga auto supply. So ito yung kaibahan ng mga SUV sa mga sedan. Although yung mga sedan meron din mga ganito alam ko. Pero mostly, madalas sa mga SUV, madalas na meron to, and especially sa mga truck kasi nga malalaki yung parts nila. So kailangan nating palitan yung grease. So, simple lang guys, gawin mo lang, kalasin mo lang to. Kagaya nito. And then papasok mo to. So kadarating lang nitong ating inko. Wait lang. Guys, so nalagyan ko na, no, medyo nagka-trouble lang ako. Syempre first time kong gamitin. So dito tayo ngayon sa kabila. Nalagyan ko na tong kanyang tie rod dito. So, dito naman tayo. Okay guys, let's go. Okay guys, so yan, no, pag medyo kulay, ay, hindi pa pala. Kulang pa siya guys. So palalabasin nyo lang yung kulay blue na grasa para malaman nyo na bago na yung nasa loob. Let's go. Okay guys, so yun yung tubig, no? Tignan nyo, lalagyan ko siya. So palalabasin mo lang lahat yan. Yan yung naninira ng tie rod guys. Wait lang. Oh, since nalagyan na natin to at medyo bago-bago na yung ganyang grasa sa loob, so tignan nyo guys, kulay blue na yung lumabas. So pati itong kanyang bagong ball joint guys, lalagyan din natin yan para ma-make sure na umaba yung buhay ng mga piyesa natin. Okay. So ito, meron naman yung grasa sa loob pero konti lang yan. So syempre para ma-make sure na umaba yung buhay, lagyan pa natin ng extra. Let's go. Okay, so guys, no, ganito yung process nung paglalagay ng grasa. So isaksak mo lang yung fitting niya and then bombahin mo ng bombahin ng grasa sa loob. So papasok dun sa fitting yung grasa guys and ilalabas nyo yung luma. And pagka na-feel mo na na puno na or lumabas na yung luma, tanggalin mo na yung fitting and yun na yun. Okay na yan guys. So ulitin ko lang din yung sa kabila para matapos-tapos na tayo. And okay guys, so
natapos na natin yung Terrano natin guys, no? Nagawa na natin yung kanyang brake pads at yung kanyang mga ball joint. And address na natin din yung sloppy steering wheel niya. And ano pa ba? Nire-grease din natin yung mga rods niya, yung mga tie rods niya, lahat ng mayroong fitting dito sa kanyang suspension, nire-grease natin lahat. So, I think gulong na lang yung kulang guys. Okay, so ilalagay ko lang yung gulong and susubukan na natin siya. Let's go guys! Okay guys, so tingnan natin kung nag-iba ba yung steering niya. Yun oh, grabe. Laki ng pinag-iba gagi, solid oh. So subukan pa natin tanggalin tong konting yan. Meron pa siya oh. Let's go guys. Guys, so yan oh, ito nga pala yung engine ng ating workhorse ngayon. So isa siyang TD27 na diesel engine. So nakakatuwa kung paano siya paandalin guys, no. So pakita ko sa inyo. As in, ang cool nung kanyang startup guys. So as I've said, hindi naman siya original na diesel. So merong nag-wiring sa kanya na ganyan siya guys oh. Ayan. So mukhang okay naman lahat. Then para i-heater mo, ilagay mo siya dito sa alanganing pwesto para umilaw yung kanyang check engine. You know. So guys, no, nag-heater niyan siya. So mga 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. So pwede na yan start, one click na yan guys. You know. Okay. So yan na siya guys, no. Atras ko lang siya ng konti. Let's go. Okay, so nailabas na natin siya, no. Meron pa siyang konting play dito. So subukan pa natin yung tanggalin guys. Meron siyang adjustment dito sa may kanyang gearbox. Ayan. So subukan natin siyang higpitan ng konti guys. Okay. Let's go. So ikot lang natin siya dito. Ayan. So adjust lang natin siya dito. Yan. Then subukan natin siya dito. Yun oh. Diba guys, wala na siya oh. Gaging galing oh. Konti pa. Let's go. So i-road test ko na sana siya, no. Kaya lang tingnan yung ingay oh. So nakakarindi. Ayusin ko lang sandali guys. Let's go. So ayan na siya, no. Nakakarindi ka, buisit. Ikaw lang pala. Silipin ka lang dito. Ito. Dahil ito sa pagkakastock niya guys. Okay. So guys, na joke lang pala yung yun lang. Ang dami ko pa nakuha guys oh. Yun oh. So na-stock kasi yung sasakyan na to. Mga mababait. Pinahayan to dito sa loob. Balik ko lang guys, tas road test na tayo. Let's go. So, subukan na natin, no, kung wala na siyang maingay. Yun, no. Okay na siya guys, tara, let's go. Road test na tayo. Okay guys, so since okay na yung tatlong issues na ginawa natin, which is yung pangilalim, aircon at yung kanyang mga fender flares. So I think yung road test natin will be played on our next video. So I would like to take this chance guys para i-greet yung aking sarili since as I've said kanina na birthday ko nga this August 11. So I just want to greet myself a happy birthday.
And wala nang masasaya pa sa isang car guy pagka binigyan siya ng pyesa as birthday present. Sasalpak natin to soon guys, para makita na natin kung ma-under ba yung 4x4 nitong ating Terrano guys. Okay guys, so ano, abangan. Let's go.